makikita raw sa kanyang website ang lahat ng kanyang pinigyan ng pondo sa mga proyektong galing sa DAP at sa Priority Development Assistance Fund o PDAF. Ini-audit naman daw ang mga yan ng Commission on Audit. Kasabay ng hamon na maglabas ng mga ebidensya, naghamon din si Trillanes na ilabas ng Pangulo ang 2 bilyong pisong deposito niya sa bangko na ninakaw umano niya sa Kaban ng Bayan. Kahapon, sinabi ni Pangulong Duterte na patuloy raw na ginamit ni na dating Pangulong Noynoy Aquino, dating Budget Secretary Butchabad at ni Trillanes ang DAP kahit idineklara ng Korte Suprema na labag sa konstitusyon ang ilang bahagi ng naturang programa. Wala pang sagot tungkol dito sina Aquino at Abad. Ang DAP po, mga kapuso, kung inyong matatandaan, ay ang mekanismo ng Administrasyong Aquino ng paggamit ng mga natenga o mga hindi nagastos o natipid na pondo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. At yan ay para ilaan sa mga tinatawag na priority project ng pamahalaang Aquino nang hindi dadaan pa sa Kongreso. Kung isang buwan, inirekomenda ng Ombudsman na kasuhan si Abad ng usurpation of legislative powers kaugnay ng DAP. Pero ibinasura ang iba pang asunto laban sa kanya, gayon din ang lahat ng reklamo laban kay Aquino. Hindi raw natatakot si Senador Antonio Trillanes IV sa banda ni Pangulong Duterte na ilalabas nito ang datos sa paggamit ng pondo mula sa Disbursement Acceleration Program o DAP ng mga opisyal ng Administrasyong Aquino. Sa isang text message, sinabi ni Trillanes na lahat ng alokasyon para sa mga proyekto na may kinalaman sa PDAF at DAP ay nakasaad sa kanyang website. Lahat daw ng mga proyekto na ito ay dumaan sa Commission on Audit. Hamon pa ng Senador, ilabas na ng Pangulo ang lahat ng gusto niyang ilabas. Pero isabay na rin daw ng Pangulo ang record ng kanyang bank deposits para makita ang ayon kay Trillanes ay 2 bilyong pisong ninakaw umano ni Pangulong Duterte mula sa Kaban ng Bayan. Wala pang bagong pahayag ang palasyo kaugnay nito. Pero dati nang sinabi ng Pangulo na kung mapatutunayan ang mga paratang ni Trillanes kaugnay ng umano'y tagong yaman, handa siyang magbitiw sa pwesto. Sariling po from Sunstar City. Okay. Mr. President, good afternoon. Sir, nung nag-collapse yung third round ng peace talks, you ordered the NDF consultants arrested. Ngayon na magbabalik po yung fourth round ng peace talks, ano pong mangyayari, sir? Here are my conditions. Akin yan. And that would be my barest pinaka-bare conditionalities. One is that there will be a document reduced in writing establishing the parameters of the peace talks. Kailangan may ceasefire. At signed in an official document with the participation of the Norway government, was providing the good offices for the peace talks to be held there. Second is there must be no extortion or revolutionary taxes. Third is that they cannot claim any piece of territory or a real estate here in the Republic of the Philippines. Alam mo, ganito yan. Noon may ceasefire. Magpunta yung mga sundalo ko doon sa magpatrol, tapos sabihin nila, they entered into our territory. That's crazy. Bakit ako, sila yung rebelde, akin itong Pilipinas, the Republic of the Philippines. Atin ito. Wala kang makuhang teritoryo. You might be claiming it, but you cannot hang on to it. All you have to do is to do some, raids there, right? But hindi ka man makahawak ng isang barangay for one day. At saka yung fourth, at palagi ko nakakalimutan, release all prisoners, whether police, military, or civilians, or government employees. Pag wala yan, walang peace talks. I've been telling everybody that this fight has been going on for the last 50 years. I hate it. I do not want it. As a matter of fact, pag may namatay dyan, KMNPA o sundalo o kapgol, dumudugo yung puso ko kasi puro tayo Pilipino. Bigyan mo lang ako ng ibang kalaban, wag lang sana ang aking kababayan. But I cannot do anything
because I am occupying a position with the burden of getting this country back to peace. That is my mission, but there is a condition attached to it. Yung 4 na mabigay ko. Otherwise, wala akong magawa. And I would be telling the Filipino people, we'll just have to fight. Until kingdom come, wala akong magawa. Next question is coming from Menzi Montes of Magnum Radio. Mr. President, good afternoon, sir. Kumusta sa update sa internal cleansing sa PNP regarding nato po nga mga politicians, nga mga drug protector? Kay last week, kung di ko masayop na ay usa ka police superintendent nga nasapon nga naggamit og alleged nga drugs. Well, as I have said, yung mga taga-gobyerno, irrespective of what department you belong to, nag-warning ako sa inyo, I am telling you that there will be no let-up in this war against the drugs. Because if I cannot stop it, I would have doomed my country and the next generation. It does not really matter about martial law o sasabi nila gusto ko mag-ditador. Kiputang. Pinapagura ng ako nito eh. Gusto ko, it has nothing to do with the suspension of habeas corpus. Wala yan. Dito ko kukunin ang inspirasyon ko at kung anong gawin ko. And in a nutshell, the long provision of the Constitution says only one thing. That at the end of the day, I am solely responsible of keeping the Filipino nation protected and safe. I have to preserve the next generation with the 4 million drug addicts and with the goal of this EU and every stupid idiot out there na hindi nila alam ang problema gaano kalalim. You know, Shabu use, been telling you, 8 months to 1 year shrinks the brain. Yung puti, they're better off. They have the cocaine and heroin. It's grown from the poppy. Organic. Tanim. Shabu is a chemical, a deadly chemical. And paano, of the 4 million, nasabi nila na pati yung 1 million eh, bato, yung akin na ngayon. And yet, I entered into the picture middle of the year. We have reached the 1,800,000 mark. What am I supposed to do with these people, yung nabuang na? Kung tawagin sa Bisaya, may liki na. There's a crack in the brain. How am I supposed now to deal with them? Tapos may stupid suggestion ang iyo, gusto ko sampalin ang mga putang ina nila eh, na magtayo ako ng mga clinics all over the country. Ako ang mag-supply ng shabu, hindi ko na kailang patayin. Supplyan ko ng cocaine, supplyan ko ng yung pareho sila. Look at Holland. They experimented with it, so what happened? It became the hotbed. Ang ISIS na sa Europe nandoon. Doon nag-congregate. Itong mga puti, do not impose your values and the way that we should deal with the problem. There is no consensus international which would say that tayong mga taga-UN members should adopt a policy like this. Walang agreement because there was an impasse. Di sila magkaintindihan yung mga representatives. So why the hell would they now suggest to us to build clinics and to distribute shabu sa gustong may lahat? Papatayin mo ang bayan ko. Well, how about the next generation? No, mahirap lang tayong lahat. Kaya mga Pilipino. Ako medyo, ako ngayon, malaking sweldo ko. But at the end of the day, sweldo ko siguro, palagay mo 6 months sa hospital. Oxygen. Pati yung, sinong magpakain sa akin ng lugaw ko? Yung mga putang inang iyo na yan, mga anak natin.
na kung gawain mong gonggong yung mga anak natin, sino ang mag-alaga sa atin? It's self-preservation. You have to preserve the nation, the people. Kaya kung wala yan, o sabihin din nyo na ito aja patay. Patayan? Oh. Bullshit. It will continue to the last day of my term as President of this Republic if I reach there. If not, sorry. And it will not end until the last pusher, who is a user, by the way, always, ganon ang connection. It's catch-22 yan. User-pusher talaga yan. Tapos sabihin ng pare, sabihin ng mga pinapatay lang, yung mga drug lord, pati yung mga mahirap. Lahat mahirap, Look, it is an apparatus. Kung may shabu dito, walang runner, wala to. Mabahaw ito. Pag may mga runner naman, wala silang makuha. But since there is a craving, somebody would only be too willing to produce shabu. Now remember about the elections. Why? I persuaded Congress not to have an election. Well, I tell you, 40% of the total barangay captains in the Philippines are addicted and are also producers and users of drugs. Tanungin mo yung mga milyonaryo dito, how many years did it take them to earn their first million? Gokongwei says that's about 5 years. Yung ibang mga mayaman doon, tanong ko, 10 years. Tinanong ko si Villar, he said about 5 years. Itong mga shabu producers, they cook shabu, in 2 months they are billionaires. Tapos maraming patay, maraming daldal. Yung patay, ilan? Sabi nila, 3,000, 5, 5, 7. How about the 4 million? Ito, humingi talaga ng kamatayan itong mga putang inan to. And some of the cock-eyed, they grieve for those mayors who died along the way. Son of a bitch. This one lousy goddamn municipal mayor destroying half of the Visayas with shabu and making them crazy by the thousands, by the hundreds. And you want to joke with me about human rights? Never mind. At the end of the day, I take full responsibility. Legal. Akin yan. Ako na ang pupusta ko para sa gobyerno. I will not, maski yung sabi mo sila yung nakademanda ngayon. Look, Department of Justice is under me. Yung mga pumatay sa Albuera, hinayaan ko yung kaso. I could have used my influence as president. Hinayaan ko. Department of Justice filed murder cases against the policemen. But as I promise you, no policeman and military man will go to jail for doing his duty. Hayaan ko sila, sige, file ninyo. May remedy? May remedy. Lahat yan may remedy. Next question. Why? I'm announcing. Why? I-convict niyo, okay lang. Then I'll pardon them. The Constitution says the President can pardon a convict criminal, absolute or conditional, or can grant amnesty by the concurrence of Congress. Amnesty is itong mga rebel kung paramihan na. Convict niyo, kinabukasan may pardon yan with a promotion to both. I will give them full. Sabi ng nag-prosecutors, talaga daw sinalvage. Sabi ko sa polis, ano ang nangyari? Sir, may baril eh. Saan yung baril? Sir, talaga namin alam. But for his penchant for buying his way, binibili niya lahat ang mga polis.
Alam mo ba yung putang inang yon? 4 na pulis pinatay niya kasi ayaw yung duga sa Leyte. Earlier on, hindi lang nasasabi. Ang nasasabi lang ang putang ina yung patay. Magtanong muna kayo, sino yung pinatay at sino yung pumatay. Ganon, yun, balik ka sa Leyte. 4 na pulis ang giihaw at ang putang ina to. Then you grieve, as if, parang palabas na itong mga nangamatay, hero in the procession. Yan ang Inquirer pati ABS sabihin. Parang dahil silang walang ngayong ilang araw. I will tell you, may isasabi ako sa inyo, harapan sa ABS-CBN. Itong media, itong Preto, may son-in-law yan, isang agency sa gobyerno, yung tanungin ninyo kung anong ginawa sa pera. At count the times ng son-in-law ni Preto lumabas sa bayan using public money. Bakit hindi na-report yan? Because he's the son-in-law. We're all hypocrites here. Pati si Speaker, ba't matanong na ilang, lahat kami dito wala nang ranggo pagka ganon. Sino bang walang kaligayahan? Tanong natin, ilan ang lawmakers na may 2, 3, 4 na babae? Tanungin mo sila. Tanungin mo ang lawmakers, ilang ang lalaki sa buhay nila? Yung mga bakla, ha? O, ilang lalaki sa kanila? Lalaki man ang kanila. Ang pare, itong isa pang ulol. Sino ilang pare dito na may asawa? Ay, nako. Si hypocrisy. Yung son-in-law ni Preto, kinakalkal ko. Almost every week out of the country, naubos ang pera, walang. Kayong mga media ngayon, bakit ang gobyerno lang bakit inyo kalkalin si Abad? Anong nagawa na Abad? Si Pinoy, despite of a constitutional ruling na bawal yung DAP, they continued to do it as if it was nobody's business. Hindi pa ngayon, gusto ko nang ilabas lahat yan. Lahat. Pati yung sila Trillanes, yung DAP nila, lahat, ilabas ko. Ila ang natanggap nila. Paano nila nagastos? Ako, yung 211 million, maghanap sila. May naiwan pa sila dyan, mga bata nila Central Bank. Pag may kalahati ako niyan, putang ina, bababa ako pagka-presidente. I assure you, you have that commitment. Pag may maanak ako na na-involved sa corruption, i-publish ninyo kaagad, and tomorrow, you will have my resignation. Itong Pilipinas, kunwari lang may mga kaso na, tapos yung mga victories na sa insurgency war, hindi nababalita. Government is winning the war. Why? Noon, mag-surrender yung mga NPA, walang armas yan karamihan. Ngayon, ang mga NPA nagbabaan. Ngayon yung ceasefire, maraming report na naghumihingi. Sabi ko, bihayaan ninyo. Kasi may, naano ako, sabi ko ito, magdiretso na ito sila. Wala nang collector ceasefire, makababa na sila. Sabi ko nga, pumunta kayo sa mga kampo ng army, doon kayo magkain. Sila nang humingi ngayon. Nalaman nila ngayon na malaki pala. Tignan mo. Pagbigay, bakit? Ilan ba binibigay ninyo? Ito. Bakit? Umabot ba sa inyo? Wala. Doon lang yan sa ita. For our next question, Ria But Fernandez. teka muna. Ikaw, ma'am.
Samahin kita sa aeroplano nga doon sa... Di, doon na tayo mag-interview para matapos na. Itong offer ko sa MI, ang MI naman nakikihalo sa itong away. I hope that you will be able to control your commanders because we are talking. And I assured you, I will deliver the federal setup sa panahon ko. Kung tatanggapin ng tao, yun na yun. Kung hindi, wala akong magawa. But I would like to continue the peace talks under yung wala masyadong away. Kasi pati sundalo ko, may usapan tayo na wag munang barilan. Normis Suarez has assured me that we will begin the talks by next month. So yung mga terorista, ayan, wala talaga akong pasensya dyan. Fight yan. Kung ubusan, di ubusan. Marami man akong sundalo. Bakit man ako matakot magbakbakan? Marami na akong eroplano ngayon, bago pa mga jet. Nakita niyo yung jet dumaan dito? Oh, kita mo? Dumaan, sound na lang naiwan. Oh, faster than sound yun eh. Now, parang pagpadaan na sa bahay ko, sige ako hintay. Ang buang, hindi lang ako sinabihan na talagang humihirit ng gusto. So narinig ko na lang, sige ako hintay, yung sound, pagtingin ko, tabanog, kita ko doon. Ano ba tabanog sa Tagalog? Saranggola. Oh yan, okay. Your question, ma'am? Siya. Sir, Siya ang... Taga dito ka, ma'am? Bacoor po. Bacolod? Bacoor po. Bacoor. Yes. Manila team ka, dumaan dito? Yeah. From PTV po, sir. Sir, balikan lang po natin yung sinasabi niyo tungkol sa EU na wala namang agreement dahil nagka-impasse because EU Ambassador Franz Jessen said or explained that they are not imposing to you to implement 27 conventions. Kasama na rito yung tungkol sa human rights at sa good governance dahil inaasahan naman na tatalima tayo dito sa mga convention dahil niratify daw po natin ito. Ano ma'am? I'll explain. Can you listen? Ang EU Parliament, yung mga politiko dyan, ito yung mga inotel na dapat kapunin. Yung EU Parliament, pero yung EU Commission, pero ba di rin, executive na ay merong may Congress. Yung mga politiko, kagaya namin, pang-inotel talaga yan. Walang ginagawa niyan kung hindi magpabili. But the EU Commission, wala silang sinasabi. Sir, last na lang. Sige, ma'am. Follow up na lang po. Hanggang alas 10 ako dito, ma'am. Opo, Basta ikaw lang, ha? Yes. In a photo released by OPAP, Maglapit ako sa'yo. Sir, in a photo released by OPAP sa Facebook, Secretary Bello and Secretary Duresa were seen speaking on the phone and you are on the other line of the phone. May we know kung ano po ba yung mga final directive nyo Yun. sa GRP? Nagsabi sila guidance. Sabi nila, pwede ba ito? Sabi ko, ayaw ko yan. Sabi, ito, Mayor, pwede ba? Sabi ko, that's not acceptable to me. Sabi ito na, sabi ko, and my objections are contained in the 4 conditionalities that I just said to you. For our last question, Ian Cruz of GMA7. Mayor President, Ay, Kumusta ito, po? kaibigan ko. Mayor, may malaking pagtitipon po sa Luneta. Palit bise, meron din po sa ibang parte ng Pilipinas. Suportado po ba niyo yun? No, look, ganito yan. I am not a politician anymore. I'm beyond that. In the first place, why should I waste my time about politics? I am no longer eligible for any public office after this. Second is that I do not hunger for popularity anymore. I do not need it. I do not really need it. And ito namang mga haka-haka na ma-impeach ako o makudita ako, everything is
nasa destiny ko. Ay, palimbasan naman ako, nanalo, walang pera, walang makina, alam naman ninyo yan. And yet I won. And with that is 6 million majority. Bakit ako nanalo? Hindi ako kilala ng tao, wala akong pera. Why do you think I won? Bakit dito ang crowd ko sa Zamboanga? Nandito man kayo. Oh. Why? Because I simply carried 5 messages. One is that I will stop corruption. And in due time, I'm going to dismiss another official. Putang ina, titigas talaga ng ulo. Sabi ko nga, the first week, hindi ko na kailangan maamoy ko lang. Talagang, pati stricto ako sa airport, sa lahat, sa police. Ayaw ko ng opresyon sa Pilipino. That has to stop. And sa airport ngayon, wala nang bukasan ng... Anyway, pag deplane ng bagahe, pupunta yan doon sa cargo, tapos paakyat sa conveyor, parang escalator. Kung mayroon mang kontrabando doon o prohibited item, na nakikita na yun doon sa baba. Why do you have to mess up yung magbukas-bukas ng bag? Bawal yan. Bawal yan. Ayaw ko yung police airport police maglapit-lapit sa mga pasero. Ayaw kong police makita na magkarga-karga ng bag ng mga pasero. Ayaw kong makita yung mga tao na kagaya namin na may special treatment. I do not like it. Tabla-tabla tayo lahat. Kung palusutin mo yung mga congressman, mga gobernador, mga presidente, di palusutin mo yung iba. Lalo na yung OFW workers. Do not. Yung mga mahirap, do not. Kung ayaw mo ng sakit ng ulo, do not. Kasi kung may isa dyan sa inyong outfit na may kasalanan, lahat kayo relieve. Customs, police, pag nagkasala yung isa, lahat tanggal. Ganon rin, immigration, baka tanggal kayong lahat. Ganon ang, gusto niyo pakiusap na maganda, ayaw ninyo, brasuhan tayo. Then, sabi ko, droga. But I have said by peace about drugs. Criminality that has been. Wala akong, then economics. Sabi ko, hindi ako economist. Ako po'y abogado lang. Simple lang ng abogado. Tama-tama lang pumasa. Oh. Kaya sabi ko, mag-assemble ako ng mga bright para matulungan ako. At I will embark on a neutral economic agenda. Pumunta ako sa China. Yung banana restored na. Noon, ang Davao halos na makapot. Kasi ang puro export, puro may diferensya, ang pineapple may diferensya. Kaya ako pumunta, sabi ko, napunta ako dito, wala akong hinihingi. Sabi ko lang, palusutin mo lang ang mga produkto ko kasi wala namang diferensya. Bakit doon sa amin wala pagdadeno? So, sa usap, yung pala, they were thinking na, well, it was really reality. Nagda-dovetail tayo ng policy ng Amerika. Sabi ko, maghiwalay tayo. Total, ang ating alliance ng Amerika is during, may atakihin tayo yung RP-US Pact. We will honor it. And I have never entered into a military alliance with any country. Bakit? To create a third world war, tapos ang planet Earth. Nothing will grow and everybody will explode. Baski na hindi ka mamatay ka agad yan, wala nang tanim tutubo. Bitawan mo lahat ng mga bomba ngayon. See you in heaven. Mayor, ano po mensahe niyo doon sa mga nasa Luneta ngayon? Marami pong tao doon. Sa Palitbise event po. Ano yan? Hindi ko sinatindihan kung ano yan. Laban sa akin? Laban po sa Vice Presidente. Ayaw ko mag-comment yan. Kahirap yan. Other matter po. Mayor, isang taon na po yung Kidapawan Massacre. Ngayon pong isang taon na po ito, yung National Democratic Front dito po sa Southern Mindanao ay inindict po nila si President Pinoy tsaka yung mga iba pong mga nasa pamahalaan niya na may sala daw sa war crimes. Ano pong masasabi niyo rito? Actually, that is for the courts to decide.
tawag nito? There could be, but I really do not know who. But at the end of the day, kung ako man, kung nangyari sa akin, akin talaga yan. Kaya sinabi ko, ito mga sundalo makakaso ito, akin talaga yan. Ako naman, handa namang magpakulong. Kung ihabol niyo si Aquino, di okay na. Different cells lang. Sa umaga, pwede magsabay-sabay. Nagpunta man ako sa Krami noon. Nagkain kami sabay ni Jingo Estrada pati ni Rebilla. Okay ang pagkain na noon, para talagang pista. Pinapadalan siya ng nanay niya, naawa man. Ako mahirap man ako, makiano na lang ako kay Noynoy. Payag man ako magkulong. Totoo lang, magkulong dahil sa aking panindigan. Luga, okay lang ako. Wag ka lang, wag mo akong kalimutan magbisita, ha? Siya, magandang. That's all. Thank you po. No more question from the media na po. Ikaw, magbisita ka sa akin. Di ba ikaw yung taga Davao? Ay, anak ng may isa pa ditong gaging na sigip dito. Basta may sundalo, gusto niya siya pirme. Sana yung buang na yun. Gano'n ba? Kasama mo? Kasama mo. Ito, biniro ko minsan nag-iyak, kaya ayaw ko nang magharap dyan sa kanya. Wala naman akong... Any other question? Yes, sir. Okay, Lawrence Heraldi po of Bombo Radio Philippines po. Mr. President, unsay atong lakang karon din ang atong duha ka mga kaalyadong kongresista, si House Speaker Pantanur Alvarez and Congressman Florendo ay nag-away matud pa tungod sa usa ka babae. No. It is not. No. Ang asawa nila aggravated kay may bad atmosphere. So pati yung asawa pero iba ang hindi babae ang pinag-awayan nila. Lalaki. Ewan ko. Tanungin mo sila. Basta sabi lang ni Mayor na lalaki man daw ang sinugdanan. Sinugdanan. Ang umpisa. Sige pa, ma'am. Okay, that's all. Thank you. Kasi ito ang classmate ko sa high school. Classmate ko sa high school. Nag third year, nagtanan ito. Mr. President, mayong gabi. Unsay mong mensahe, labi na nga out of 18 regions, ang PNP Region 10 rank number 3 sa campaign against illegal drugs. Gani, ugmang adlaw, awardan tong mga top 10 nga mga performing yun nga nagsanta sa illegal drugs, Mr. President. Yes, and I have lost, estimate ko lang, but I lost about already yung mga drug raids na kasama ang PNP. Ang sundalo ako, I lost about 42 drug-related. Sa police, about 36. Sigurado ako itong araw na ito may patay na police. Drug-connected. Sigurado ako niyan. I lose about 2 to 3 soldiers or policemen every day. Tapos sabihin nila, extrajudicial killing. Bakit ko pa ipapahiti? May mga jet man ako, hulugan ko na lang. Ang problema, ang civilian. But I am now, historically, hindi ginagamit yung air assets. But may bago akong jets, and they are capable of destroying everybody there in the camp. I will not hesitate to order to destroy. Sa droga, destroy the apparatus. It's a war. Sa rebelde, I will not hesitate to order to blast them out of the kingdom come.
Hindi ako pipigil. So, gamitin ninyo lahat. Bakit? Ako lang ba ang magdusa mamatay? Tabla-tabla tayo. Okay? That's all, Mr. President. Thank you.